Nandito na tayo sa third part and last ng ating South Valley Tour series. Ang tawag dito ay SAS. So, susutin natin. Nagtaubo sila ng ticket for the 6 PM show. Ayun. Oh, pinagpapatay niya. Kayang-kaya pa rin magpiging yan. Another look ng mga nasa second show. Ayan. Yan na kanilang waiting dyan sa mga taga second show. So ayun, meron ng entrance dito. So what's up mga paps and mga mamshis? Welcome back to Papa Pets TV and nandito na tayo sa third part and last ng ating South Valley Tour series. So ayun, kung hindi nyo pa kung kakapasok nyo lang sa channel natin and dahil dito sa Uluwatu Temple, kasi ito magiging series natin about this series, yung Uluwatu Temple and yung Ketchak Fire Dance performance. And then, yun nga, kung hindi lang ka nakapasok sa channel natin, we are on our Day 2 in exploring Bali, and ito nga particularly nasa South Valley side tayo, particularly sa Uluwatu. And then yun nga kanina, yung ating from morning na-explore natin ang GWK, yung Garuda, Wisno, Kemirut. Hindi ko na matandaan kung ano yung ano meaning ng K. And then ayun na nga sa second part natin, ayun yung kanina galing tayo ng Padang-Padang Beach. So from Padang-Padang Beach, that is almost 10 to 15 minutes away. Hindi naman matraffic. Medyo matraffic lang pag halimbawa yung approaching na dito sa, malapit na dito sa mismong Uluwatu Temple. So insert ko yung maganda yung ride na nangyari kasi medyo scenic siya and then medyo kung may konting banking-banking, kung gusto niyo mag-banking-banking. So ayun nga. By the way, nakamotor pa rin tayo. Kung baka hindi niyo napanood yung ating previous vlog, ay we are exploring the South Valley and the whole some of the part of Bali, not whole Bali, na naka-motorcycle tayo. So ayun, from Padang-Padang Beach, that is 15 minutes away, so nandito na tayo ngayon. So ngayon, sa parking area, I think dun sa entrance, nagbayad tayo ng parking area around 2,000 IDR. And then dito na area, so ayun, medyo chaotic dito. Makita nyo yan, bakit sila bibigyan sila ng mga pantapis. Kasi bawal ang naka-short. Bawal ang naka-short. And then ay pati lalaki at babae. So bibigyan kayo ng pantapis. So libre yung pantapis na yan. So titignan natin magkano ang entrance doon. And anyway, doon sa Ketchak Dance, ang ating schedule ay
6 p.m. And then it's already 4:30. Ang sabi kasi, kung napili nyo yung schedule ng 6 p.m., dapat nasa ticketing claiming booth na kayo around 5 p.m. And then, by the way, nakuha natin yung ating tickets sa Klook. Ito yung price. So, medyo pricey siya. Yung Ketchak Dance lang yan Hindi pa kasali yung entrance dito mismo sa Uluwatu Temple. And then, sabi kasi sa mga research natin, ang ticket sa Ketchak Dance, if you want to witness it, medyo nagkakaubusan kung mag-walk-in kayo. So, better to book your ticket sa Klook. So, dalawang choices ng schedule. 6 p.m. and 7 p.m. So, that is 1 hour yata na performance. Kaya, pag uwi natin, sigurado, 7 p.m. gagabihin na tayo. And then, yung pinark natin na part, dapat magpark kayo sa medyo malayo. Kasi pag nagsabay-sabay ito na lumabas, syempre, magkakaroon ng traffic doon, may ipit kayo. So, tama na yung dada. Ito na yung mga ganap dito ngayon. Ayan sila. Meron silang tapis. So, pasok muna tayo doon. Pipila tayo para kumuha ng tickets. Dapat pala talaga, kumuha na rin tayo ng ticket online sa mismong temple. So, aside from the Ketchak. So, salamat ulit mga paps and mga mamshis sa mga patuloy na nagsusubaybay sa ating series dito sa Day 2 natin sa Bali, Indonesia. And this is our 3rd series in exploring South Bali Tours. DIY style. So, let's explore natin yung place dito and what to expect here at Uluwatu Temple. So, ayun, dito sa ticket counter, makita natin yung prices. Adult, 60, child, 40. So, may attention dito, visitors required to buy entrance ticket where sarong is just provided, kahit na siguro, hindi naman siguro kasi nakapantalo na tayo. Tapos, yun na nga, pag babae who are menstruating are not allowed to enter the main area of the temple. So health protocol and careful with your belongings. So ayun. Bili muna tayong ticket. So ayun, may ticket na tayo. Around 60 IDR. So figure out natin yung entrance and then how to navigate Uluwatu efficiently para kung nandito kayo, madali nyong ma-explore ang Uluwatu Temple. So ayun, tinanong ko si Kuya kung, kasi nakapants naman tayo, kung kailangan ko natin sumusuot ng sarong. So ang binigay niya ay, ito, ang tawag dito ay sash. So susutin natin. So mayroong instruction doon how to wear your sash. So hold the end of the sash. Ayun, tapos bubuhol lang naman ganito lang. Ganyan. And then ganun lang. And then ribbon lang naman yata yung Ayan, ribbon lang. So, ayun. So, everyone must wear pala ng ganito. Kahit na nakapantalon ka, pag nakapantalon ka, pwede ka ng ganito. So, no need yung sarong. So, ayun. So, pwede na tayo pumasok. Let's go! Tapos, meron ditong mga, guidelines. So, ayun. Caution. Do not feed the monkey. No food and drink allowed. Ewan lang kung strictly na susunod. I don't know kung ano itong prohibited use of glasses. Hindi ko alam yan. Pero prohibited pa rin ang wearing of hats. So buti lang iniwan natin yung sombrero natin. And then, forbidden to wear jewelry. Ano yun? And do not use mobile phone. Safely use camera. So, hindi ko alam kung paano i-interpret yung kanilang guidelines. Anyway, let's go. Thank you. Thank you. Okay, niskan lang ni Ate Gail. So, tuloy tayo. Walang daan doon. Dito tayo. Ayan. Pag naka-short ka lang talaga siguro, kailangan mo mag-sarong. And then, if naka-pants naman ay
pwede na yung SAS na tulad tong gamit natin. And then pagbungad dito sa galing tayo sa entrance, may nakalagay kaagad na no drone. So may mga part na pwede magpalipad ng drone sa Bali. Like doon sa Padang-Padang Beach kanina, pwede magpalipad. Pero like doon sa GWK, doon sa Garuda Vishnu, bawal ang drone doon. Mostly siguro pag halimbawa ay temple, bawal ang drone. So ang first order of business natin pagdating dito sa area na to ha. Sa area na to, nandito na tayo sa May nakita na yung ayan, yung Ketchak dance, papunta daw doon mamaya. So to redeem our physical ticket yata using our voucher. So ayun, ganito kahaba ang mangyayari sa inyo. Pag on the spot kayo bumili ng ticket. So meaning tayo ay reservation only, online ticket. Ito ay yung pila ng online ticket. And then ayun yung pila ng on the spot. So parang pareho lang. Parang wala namang pinagkaiba yung online ticket and reservation only. Online ticket and reservation only. Actually, mas mahaba yung online ticket na line. Ito, online ticket. Ayun yung on the spot, so mga walk-in. Pero kahit na mahaba siya, pero mabilis yung usad ng pila. Unlike dito sa on the spot, medyo matagal kasi nga magbabayad ka pa ng cash. And then, kung meron kayong like tour guide. Halimbawa, nag-rent kayo, nag-charter kayo ng sasakyan, i-tour kayo dito sa South. Yung mismong driver nyo, sila na mismo yung pipila dyan. So, yun ang usually ang kalakaran pag nandito kayo sa on the spot na ticket dito sa Ketchak Dance. Ayan. So, yun ang sinasabi ko. Ayan. Bago lang pinost, ayun. Nakalagay as second show. Second show starts at 19, that is around 7:15. Ano ba yan? 7:50 PM. Kasi nagkaubusan na ng ticket for the for the 6 PM show. Ayun. So, para maka-ensure yung reservation nyo, so book online and then choose your ticket. Kung anong, palimbawa, gusto nyo yung pinakaunang first show para makuha nyo. So, tayo ay nakabook sa first show. So, ayun siya. So, yung mga nakapila rito, like yan sila kuya na ng mga naka-white, yan yung mga tour guide na pumipila rito. Pero nung pinipilahan nila yung kanilang mga kasama, ay yung kanilang ina-guide nila ay nagkaubusan na ng ticket. Yeah. Certificate. It's okay. One. Do I have to get another again? Yeah. Only one. Jalan cerita. Thank you. Is it your physical ticket? Betul Pak? Yeah. In English. We open gate already. Okay. Thank you. So ayun, meron na tayong ticket. So ayun, assured tayo na yung schedule natin ay 1800 PM. So that is minus 12, 6 PM. So ayun. Sobrang liwanag pa. Pwede naayos ko yung gamit ko. Sabi ni Kuya, be careful kasi nandun sa likod si Monkey Boy. Ayun siya tumakbo. Ayun o. So be careful of Monkey. Ayun o. Kinain niyo na yung french fries. Ayan nga. Ikita ba? Ayun siya. So, ayun na nga. Meron na tayong ticket. Explore muna tayo. 5 PM pa lang naman. And then 6 PM pa yung schedule. Ito yung maganda na part. Diyan mamaya yung sunset. Ngayon kasi sobrang liwanag pa, so hindi pa ma-appreciate ng ating camera. So explore muna tayo. Okay, dito na pala yung entrance na i-present yung ticket. So for today's video, sa ngayon hindi mo tayo papasok dyan. Kasi aga pa 5 PM pa lang, tapos 6 ang yung ano. So ang tagal mag-iintay doon. Pero ang agandala, pag pumasok ka doon, mag-wait ka ng 1 hour, makakahanap ka ng magandang spot. Like, halimbawa, kung gusto mo, ang spot mo ay nandito na side,
Ito nga, yung side na ito. So dito ka harap kasi yung fire dance, maganda ang makita mo during the sunset na part na to. Okay. Sa ngayon, ikot-ikot muna tayo. Ito na nga, halimbawa, kung nakuha nyo ay 7, umabot kayo 7, parang second show na kayo. So explore muna. Ito nga pala yung dito na yung fire dance na dyan. Ayan. So may magandang spot siguro doon sa pinakataas, ayun. Ayun sa pinakataas na part na yon or sa bandang baba nun. So sa ngayon, ikot-ikot muna tayo. Appreciate muna natin yung dito na part. Ang ganda ng cliff. Ayun oh. Ang ganda pala ng baba niyan. Oh, galing. Wait. Ayan, yun nga lang. Ayan, kung kita ba ng light natin, kasi nandito pa yung araw sa side. Pero ayun, ang ganda doon sa baba na yan. Ayan. So ayun na nga, ang dali nga napuno ng mga nandun. So pasok na nga tayo sa loob baka para makahanap tayo ng magandang spot. Na dito na makita natin yung sunset and yung fire dance all in one. Ticket natin, present natin dito kay Kuya. Oo, kaya nangarap. Sumulahan mo ba ito? Tempat yang bagus. Thank you. Yan. Let's go! So, yun yung ticket natin. Ay, may free water dito banda. Another one? Two. Okay, thank you. Ayan, pwedeng dalawa. Ang hingin natin na tubig. 1, 2, 3. So, yun na nga, kahit na 5:15 pa lang, ito'y puno ng tao. Ayan. Kaya wag naman pa-banding-banding pag nandito kayo para makahanap kayo ng magandang pwesto. And then, tingin ko itong pinestuhan ko is best place kasi ito yung sunset, tapos ito yung fire dance. Tapos mahirap pag nandun ka sa pinakababa. Hindi mo makikita yung yung sunset. Tinaray ko sa pinakababa kanina eh. Although super lapit mo doon sa magpe-perform, pero natatabunan ka ng etong sunset dito. Pag nasa medyo sobrang baba ka. So maganda itong spot natin. Hindi masyadong nasa taas. So ayun, hindi naman masyadong sa taas. Kinera kasi may taas pa eh. Nasa bandang gitna tayo. Kaya pag redeem ng ticket, binigay rito na babasahin. It's all about the ketchup dance. So meron dito makikita yung mga senaryo. Scene 1, Scene 2, Scene 3, Scene 4. Ang kwento ng ketchup dance ay about the love of Rama and Sinta. So ayun. So yung ketchup dance daw ay yung mga dancer ay possessed by some kind of whole spirit para makipag-communicate sa mga god, sa mga Hindu god. So ayun. Hindi ko na masyado babasahin yun dito. So ang mag-explain na lang siguro yung mismong performance. So it's already 5:30. And then, nagsisimula na ng ritual doon before the actual performance. Ayun. So, it's 10 minutes to 6. And then, ayun, nag-start na yung lightning of the torch. Ayun, nagpalapakan na yung mga tao. And, ayun na yung sunset. Pababa na rito na side. Ayan. And then, the show is about to start. Well, good evening, ladies and gentlemen. Good evening. First of all, allow me to introduce myself. My name is Wayan, and I will be your host this evening. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Dear brother and sister, wish all of you are well and welcome to Bali. Well, ladies and gentlemen, allow me to give you a glimpse about Kecak dance.
Ketchup dance is a unique and unusual dance because it is not accompanied with music or orchestra like any other dance. When the dance are back and surrounded by at least 50 bare-breasted men. Bare-breasted men who yelling and chanting the word chop 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 during the show. That's why we call it ketchup dance. Ano si Garuda? Yan na. Ginamit na siya. Si Sinta, di ba kinidnap? Yun na yung Monkey King. Tasha. Anong gagawin ng Monkey King? Anong scene na ba to?
Mang King, ayun na, taas na siya. Picture ko siya. Dumating yung kanyang mga alagad. Na-capture yung monkey. I-insert ko dito yung base sa synopsis doon sa ayun na, susunogin na si Monkey King. Ayan. Oh! Oh God. Pinagpapatay niya. Kayang-kaya pa rin yung Monkey King yan. Paano kung mapunta dun sa okay. Kahit nasa gilid kayo, okay lang kasi yung mga ketchup dancer, meron silang hawak na walang sing-sing. Kasi nililinis nila lang agad yung magliparang. So yun. Interpretation yarn. Ang tanong ko rito, halimbawa, what if kung biglang umulan na during this performance, anong mangyayari? So, rain or shine ba siya? Another new character. Ayan. Ayan, away na, away. Napatay nila. Ayun, napatay na yung ano, yung hari. Ayan. Ito yung kumidnap kay ano eh. Sa queen. Sa princess. Princess Sita. Ayan, napatay na siya. Ayan na. Ayan pala ang queen. Si King Rama. Ayan na si King Rama. Ayun. Very good. Galing. The foreman. Well, ladies and gentlemen, that is the conclusion of our show this evening. And now, we would like to invite all of you to come down to the stage and take photo with our dancer.
Please don't hesitate and feel free to mix with us. Once again, hey, good night. Time is yours. So yun, natapos yung performance around, so it's already 6:40, so almost 40 minutes of chanting. And ayun, merong photo opportunity na pwedeng lapitan sila. Try natin kung makakuha tayo ng photo opportunity sa kanila. So ayun. Tayo, the main character. Ayan, lapit sila natin. Ayan. 1, 2, 3. Thank you. Ayan, terima kasih. Thank you. Okay, ayun, di ba? Try natin sana malubap kay Mang Kiking, pero siya ang pinakasikat. So ayun, ang hirap niya lapitan. Ayan. Dahil din na tayo makipagsiksikan. And then, let's go. Wrap up na natin. And before that, tignan muna natin ano pwede pa natin explore dito sa Uluwatu Temple. So ayun, kung halimbawa, nasa second show kayo, ayan, may waiting na sa labas bago pa pasukin. Kasi nakalagay naman sa second show ay 7:15 nga. So, bago kayo makapasok, siyempre dapat maklear muna rito. So, make sure talaga na nasa first show kayo para hindi kayo mangyari sa inyo yung mga ganyan na nasa second show kayo. Another look ng mga nasa second show, ayan. Yan na kanilang waiting dyan sa mga taga second show. So, better be on the first show. So, ito may CR dito. Wiwi muna tayo bago ang lahat, bago magsiuwian. So, ayun, we're back to where we started dito sa harap ng ticketing office. And it's already 5 minutes to 7. And then, ganitong oras, parang dumating dito ng mga 5 lang, ganon. So, wala nang time to explore yung ano pang meron ang Uluwatu Temple. Kung pinunta nyo lang talaga dito ay yung Kecak Dance, yun lang talaga ang mawi-witness nyo. Kasi pag nagtapos na yung 7 o'clock, medyo may madilim na mga part dito, hindi na kayo makapag-ikot kung ano man yung pwede nyo pag-ikutin. So ayun, dito na natin i-wrap up. Before that pala, huwag muna mag-wrap up. Before that, assessment natin. Impression doon sa Kecak Dance. Is it worth it sa 500 plus pesos para manood ng ganon? If you're not into history and culture or literature, world literature, like Hindu literature, yung ganon performance, parang hindi siya ma-appreciate kung yung ganon lang na performance na makita nyo. Kung antingin nyo lang ay it's all about men chanting for almost 40 minutes, 45 minutes. Kung ganun lang, parang medyo you will find it boring kung ganun ang tingin nyo. Pero, syempre, kung halimbawa, alam niyo yung kwento ng Ramayana, yung si Sinta and Rama, ma-appreciate niyo yung tulad ng mga kasama natin na mga Indians. Yun sa alam nila yung kanilang history, ay alam nila yung kanilang religion, alam nila yung story. Kaya very well appreciated nila yung ganon. So anyway, ayaw kong magbigay ng any comment. See it for yourself kung worth it ba o hindi yung Kecak Dance. Pero so far, Kecak Dance dito sa Uluwatu is the best Kecak Dance compared to other temple like yung pinuntahan natin kahapon na Tanalot. Meron din namang Kecak Dance doon, pero although mas mura siya, pero not as good or yung all-out performance compared dito sa Uluwatu. So, ang dami nating dada and gabi na. Pauwi pa tayo ng Canggu. So, hindi ko napapunan yung video natin, yung pauwi natin.
And then, so dito ko na i-end yung ating South Bali series. Kita ba ako sa ilaw? Para pala mas maganda palang ilaw, baliktad ako eh. So ayun, dito ko na i-end yung ating South Bali series na nagsimula kaninang umaga mula sa GWK, and then side trip sa yung second series natin ay side trip sa Padang Beach, and itong main vlog natin for the South Bali is itong Uluwatu Temple featuring Ketchak Fire Dance performance. So ayun. So salamat sa lahat ng sumusubaybay pa rin sa ating series. It's been a long day. And then sana kung may natutunan kayo or mapunta pa lang kayo dito sa Bali and you know what to expect dito sa Uluwatu para medyo maset na yung expectation nyo kung worth it ba o hindi. So kung nakatulong tong video na to, please like and share sa mga paps and mamsis natin na may plano pa pumunta rito sa Bali. Kasi meron pa tayong mga iba pang mga travel vlog series. Tomorrow, iba na naman ang ating travel vlog series. Watch out sa ating upcoming vlog, like we're going to Nusa Penida. That is another island out of Bali. So, stay tuned sa Papa Pets TV. Thank you very much mga paps and mga mamsis. So, this is it. So, Papa Pets TV out. Thank you. Good night.